And kung makikita nyo, napakalinis. Napakalinis. And then sariwang-sariwa pa. Ika nga, mas sariwa pa to sa sariwang talbos na kamote. Ayun, wala man lang bahid alikabok or mancha. Dahil nga bagong-bago ito. Okay, sa Ace na C5. Sunod na naman yung Ace natin tatlong LX20, Ace na LX20, tapos ito Ace na CE5. Ayan, galing Cavite via Lalamove. Si Sir, ito Solid G Electronics Repair Shop, from Sir Reminisci ng Imos, Cavite. Ayan, yan yung karton niya. Sa totoo lang guys, bagong-bago pa to. Nasa 3 months pa lang daw sa kanya. Ayan, ang issue, kaya dinala rito sa atin, ang sabi ay nagpapatugtog daw siya, parang biglang uminit daw. Yan ang sabi niya, umiinit daw. Ngayon, ititesting natin para malaman natin kung uminit talaga. Tapos, package na yung gagawin natin dito. Lalagyan daw ng fuse, tapos i-fix bias na lang daw. Okay, basta package. Ngayon, ito naka-plug in na yan naka-plug in doon, mag-valve muna tayo in case na may problema hindi siya lumala. Parang okay naman ang ilaw doon, kasi kung mataas yung bias nito, dapat iilaw yan. Parang hindi naman. Hindi naman siya, Okay, hindi naman Ngayon, dahil ngayong usapan namin ni Sir na ipipix pa rin or ipapackage pa rin, buksan natin. Try ko nga sa 220 muna. Parang hindi ako makakuha natin sa 220 saglit lang 20, ayan. Natin kung umiinit nga ba. Baka nararatel lang si bossing. Parang hindi naman Parang hindi naman. Sige, buksan muna natin to. Ayan, ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Or, yun nga, yung mga deal na pinag-usapan namin ni Sir, gagawin natin, i-apply natin bago ibalik ng Imos Cavite ito. So, ngayon, stay tuned lang yun. Baklasin ko muna itong takip niya. Nabaklas na natin yung takip niya. And then, kung makikita nyo, napakalinis. And then, sariwang-sariwa pa. Ika nga, mas sariwa pa to sa sariwang talbos na kamote. Ayun, wala man lang bahid alikabok or mancha. Dahil nga bagong-bago ito. Okay, sa ngayon, ayan, sukatan natin ng bias nga kung bakit umiinit daw ito. Dito halos na sa magpo 0.4. Yung channel 1 daw yata yung nireklamo sa akin. Pero kung sisilipin mo to, normal condition naman to. Kahit yung bias nya kahit yung bias normal bihira. Tapos balik sa 220. Bala ka dyan. Sabay sukat nito 36. Working 37. Dito medyo tumaas to kasi malapit dito sa may panghinang, kaya yung init niya medyo iba. Dito halos 37. Walang problema. Okay, yun na lang yung gagawin natin. Yung pinag-usapan namin dito, yan, i-fix bias na lang agad to. Yan, i-fix bias natin kasi ito yung most requested sa atin ngayon, yung mga bias na. Although kakatapos ko lang ng sana ba ng Grandmaster, yun din yung issue niyan, mainit yung isang channel. Kaya naka-fix na yan. Okay, sabay na lang natin gawin to. Baklasin natin sabay to. Kabisado naman na natin yung bias na ginagamit natin dito para mabilis na yung video natin. Ayan, sa mga hindi pala muna nakakita ng laman ng Ace na CE5,
yung supply niyan hindi ka makita kasi hindi nasusumtong pa natin yung GoPro natin. 80 40 0 40 80. Yan, 80 yung pinakamataas na voltahe niya. Tapos 2 4 6. Ayan. Balikan to. Ang diskarte dito, yung 40 niya na supply, itong dalawa lang yung gumagana. Itong dalawang kapasitor. Tapos kapag nasa 80 na, gagana na ito kasi magsi-series na yan eh. Yan, 63 volts by 10,000 microfarad. Tapos output na ginamit 1, 2, 3, 4, 5 5 by pairs lang ako by pairs. Pero kung sa output talaga 1, 2, 3, 4 4 pairs siya. Kasi yung isa dito is drive. Ito drive to C5200 and then A91043. Ayan, kabilaan channel na yan. Ang gagandahan lang dito ay naka-carbon type na siya, hindi sa SMD. Ayan, naka-carbon type yung mga parts. Ay, pati yung back panel niyan, puro kanyan, naka-carbon siya. Ngayon, baklasin ko muna itong dalawang board para mabilis ang video lang ito. Nabaklas and then nabaklas ko na. Nabaklas ko na yung dalawang board na kasi sabi ko nga para mas mabilis yung video natin, sabay-sabay na natin. Kasi kabisado naman natin yung ginagamit natin na value rito eh. Kinabit ko ay then wala tayong 200 ohms. Ang ginamit ko ay dalawang 100. Ayan, so hindi lang magano makita ng GoPro natin. Nasa GoPro tayo nagre-record na ngayon. Although kahit di makita yan, sinasabi ko naman ang value eh. Ayan, 100 ohms in series, naka-series siya. Okay. Ayan. Wala ka naman na ibang gagalawin na, kundi yan lang. Ayan lang gagalawin mo. Yan lang papalitan mo. Yung mga trimmer niyan, ito, nasira ko nga yung isa eh, kasi matigas siya takin. Yan. Yung value nito ay 501, 500 ohms. Ang ginamit natin is 200 ohms. Okay. Ayan, sira na. Pinalitan na natin yan. Ngayon, balik muna natin. Balik natin ito. Tapos, try natin magsukat. Kung kanina nasa 0.4, binaba lang natin ng konti. Ayaw ko kasi ng mga 0.4 na yan, medyo mataas kapag yung mga bagong labas na mga notching ngayon ng mga amplifier. Okay, tapos kapag maging normal na yan, saka natin dito maglagay tayo ng fuse kasi request sa atin na maglagay ng fuse. Okay, ay balik ko na yung dalawang board, yung mga kable na isalpak na ito, ano nakakagat. Okay, sukatan muna natin ng bias. Pasensya na kayo ha, medyo ulit natin, binibilisan na lang natin yung mga video natin ngayon dahil marami tayong gawa. Okay? Ayan. Ngayon, sukat tayo. Kailangan medyo bumaba siya ng konti. Nasa 0.3 lang, maganda yan. Balistad dito. Ayun, yan ang magandang bias. Yan, ito yung magandang bias. Ito guys, wala kaming usapan ni Bossing dito na mag-add ng power transistor. Bali, i-fix bias lang natin tapos maglagay lang tayo ng fuse. Kasi kapag magdagdag tayo ng transistor, siyempre dagdag din yan sa may kontrata natin. Okay, eh wala naman sa usapan namin ni Bossing eh. Although kahit di mo naman dagdagan na to kasi yung mababa naman na yung bias oh. Nasa 0.3 lang, ganda ng bias oh. Ganda ng bias. Ano, nasa 0.3 lang talaga siya. Ayan, okay. Ayan ginamit natin ah. Awkward man siya pero yun eh, gagawin mo yan. Ginamit natin para wala na daming tanong, 200 ohms. Ayan, in series tayo, naka-series yung dalawang resistor natin. Hindi na muna tayo maglagay ng audio. Diretso pasada na tayo ng fuse. Maglalagay na tayo ng fuse. Ayan, para diretso lang tayo. Maglagay na tayo ng fuse. Ito yung fuse na diskarte natin ah. Wala tayong fuse holder na ginagamit dahil wala tayong ganun. And then dito, wala rin lagayan dito. Sa mga previous vlog natin, ganito rin naman ang diskarte na ginagawa natin eh. Dito, wala ka rin mapaglagyan dito.
Ayan. Dito, ganun din. Oh, ayan oh. Fuse lang yan, tapos inang lang, dugtong. Tapos naglagay lang ako ng shrinkable tube. Ito, nagkamali ako. Dito ako nagputol. Hindi pala to. Ang nilagyan natin dito is negative low rail, and then negative low rail, and then positive low rail. Ayan, ito, and then ito. Yan, so mga gustong gayahin. Ayan. Okay. Sana nakapagbigay idea tayo. Tapos ang nilagay ko na fuse dyan is 15 ampere. 15 ampere lang 20 ampere pwede dyan. Ayan. So ngayon, balik tayo sa dating gawi. Mag-audio testing tayo. Kulang na lang dito, tornilyo. Kakabit ko lang muna tong speaker. Teka lang Balik natin tong speaker. Ayun na. Ayan. Tapos itong isa. Tapos yung input, naka stereo mode naman to Ayan. Yung isa, ito. Tapos switch natin sa likod, stereo. Tapos naka grounding, naka 1 volt to. Lagay natin sa may 1 volt lang. Ayan, naka-pass. Okay. Ayan na. Ito na siya. Tapos sana yung audio input natin. Ito. Audio input. Okay, ito yung audio source natin. Cellphone natin na isa. Yan, kasi GoPro yung gamit natin ngayon. Sa pagbablog, sinusubukan natin kung ano maging kalabasan sa GoPro. Okay. Ayan. Ayan, nag-normal na. May fuse na siya, naka-fix bias na. Yun nga sabi ko kanina, hindi na tayo mag-add ng power transistor. Okay. Yan, channel 1, channel 2. Ayan. Lakas din. Dalawang channel yan Yan, channel 2. Tapos channel 1. Oh. Sabay. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kasi marami pa tayong mga nakapila. Sana or naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang Take note, medyo bago-baguhan lang akin And then sa mga may-ari nito or sa mga tumer natin na gusto mag-DIY ng mga unit nila, yung itong Ace na C5, pwede nyo naman gayahin yung video natin kung paano mag-fix bias, tapos kung saan maglalagay ng fuse. Tapos sa may kwan naman, in case naman na magdagdag kayo ng transistor, maglalagay kayo ng bloke and then output. Ayan. Sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Kwan na lang to sa kanila, basic na lang. Okay. Ayan, sir from Sir Rem Reminisci ng taga ano ba ito kanina? Emos, Cavite. Maraming salamat sir sa pagkakatiwalaan mo ng unit mo rito sa akin Ayun na, nasunod ko na yung request mo. Although yung sabi mo na umiinit, hindi naman siya umiinit. Fix bias na, tapos meron na siyang fuse. Promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on Laguna 24/7. Sa mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.